Marami man ang bagong paraan ng pagdiriwang ng Pasko. Mapa-video call, social media posts, reels, o kung ano pa man yan, hindi pa rin nawawala ang mga andaying Pinoy Christmas tradition na patuloy na nagbibigay kulay at saya. Tama ka dyan, partner. Pero bakit nga ba nananatiling buhay ang mga tradisyong ito? Alamin natin ang kasaysayan at mga kwento sa likod ng mga Pinoy Christmas tradition. Kasama si Sir Joko Tubang, our social sciences instructor mula sa La Verdad Christian College, Caloocan. Magandang umaga, sir, at welcome to Rise and Shine Pilipinas. And thank you and welcome din sa Rise and Shine. No? So good morning. At yan. Good morning, Sir Joko. Unahin natin, ano-ano ba yung mga tradisyon ng Pinoy tuwing Kapaskuhan na hanggang ngayon ginagawa pa rin? Halos majority naman ng tradisyon na meron tayo tuwing Christmas ay ginagawa pa rin natin kagaya ng pangangaral. Kaya lang mas different lang yung atake natin ngayon kasi more on digital na. No? At saka mas prepared na ngayon eh. Kumbaga, mas convenient na yung ating mga materials. Dati, kailangan pag mga ngaroling ka, maghahanda ka pa ng, magpupupo ka pa ng ano, ngayon may nabibili na agad. Nag-iipon pa ng tansan, ganyan, naglalagay ng barya sa bote. Ngayon po, kahit yung mga, pangangaroling, meron mga dance, caroling. Okay. Marami po nga sa ating mga kababayan na OFWs ang nalulungkot tuwing Pasko. So bakit nga ba iba ang Paskong Pilipino kumpara sa ibang bansa? How is it different? Kasi ang Pasko sa ibang bansa, it is seasonal. Hindi kagaya sa atin, highly relational kasi ang Pilipino. Ibig sabihin, collective tayo. Ibig sabihin, mahilig tayong may mga kasama every time na tayo ay nagsa-celebrate ng mga ganap sa buhay. And yun yung wala sa ibang mga bansa na nagsa-celebrate ng Pasko. Kaya namimiss yun ng mga kababayan nating OFW. Oo, dun sila naho-homesick, no, pag Pasko na. Well, sa mga tradisyon na ginagawa ng mga Pilipino tuwing Kapaskuhan, yun ang mga nabanggit mo, alin doon yung may pinakamalalim na kahulugan? Ang pinaka may malalim na kahulugan is yung Misa de Gallo na tinatawag natin. No, yung kung saan pumupunta tayo sa simbahan and kasi it is historically meaning, no, pinag-uusapan natin yun para kagaya nung paghahanap ni Jose at ni Maria, no, doon sa pagpapanganakan kay Kristo. At the same time, it is relational sa atin kasi pinapakita nung kung paano natin tinatanggap, no, yung ating mga kapitbahay every time na nagse-celebrate tayo. At the same time, kahit di nga natin kilala basta kumbaga yung hospitality na culture na meron tayo as a Filipino, yun na ipapakita natin using that tradition. May mga ilang tradition po tayo na nawawala na. So ano po ba yun? At bakit po ito nawawala? Ayun, kasi dahil nga we are in digital and modern age, mas less na ang interaction ng mga kabataan sa kasalukuyan. So ang nangyayari, salip na present na lang. Diba? Kasi minsan yung gathering, salip na pupunta ka sa bahay ng kamag-anak mo para makamusta mo sila, para makapag-usap-usap kayo. Nangyari, minsan dahil nga may digital na, pwede nang mag-online conference. Parang naka-livestream na lang. Pati nga yung mga simbahan nila livestream, which is a good para may reach pa rin naman. Yung aguinaldo, di ba? Through e-money send, di ba? Dati naka-ampaw, naka-sobre. Ngayon, nagpapadala na lang ng food, di na nag-show up, mga ganyan. Ayun. Yun yung mga na natin, no? Hindi naman tuluyan nakalimutan, pero nanganganib na pwedeng mawala kasi nga, because of the modern technology. Speaking of nanganganib, how do we encourage our mga ka-RSP, ating mga kababayan na ma-maintain itong tradition na to? Hindi naman masama, no, na i-adapt natin yung modernity ng ating age sa kasalukuyan. Pero sana i-practice pa rin natin kasi yung pinakamahalaga naman dun yung essence, no, kung bakit natin ginagawa yun, na tayo ay makapag-connect sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kakilala, sa ating mga... That is the true spirit na sinasabi natin when it comes to celebration of Christmas. Sabi Being nga nila, there, minsan being lang complete. Yes, once a year lang naman Hindi naman araw-araw Pasko, sabi nga nila, di ba? Mensahe mo na lang, Sir Joko, sa ating mga ka-RSP para to maintain the spirit of Christmas na despite of digitalization. Lalo na sa ating bagong generation. Yes. Siguro ang message ko na lang sa mga nanonood sa atin ngayon is
we must continue our tradition. Napakahalaga po because tradition is represent our identity as a Filipino, and one of the most identity na meron tayo is yung family-oriented tayo para sa ating mga kamag-anak at sa ating mga kakilala, yung hospitality na meron tayo. Sana kahit yung panahon ay nagbabago, hindi rin magbabago yung tradisyon na meron tayo at yung esensya nung pagse-celebrate natin ng Christmas. Alright, maraming salamat sa iyong oras at sa impormasyon. Sir Joko Tubang, advance Merry Merry Christmas. Christmas. Thank you so much, Sir Joko. Thank you so much din po.